Okay, update muna tayo, no? Patungkol sa China, impeachment, dalawang impeachment, yung isa ampaw-ampawan, yung isa wala namang kwenta, yung mga ganon. Dito muna tayo sa China din. Unahin muna natin to kasi mga kapatid, si BBM nga kinamayan niya si China, naalala niyo 'yon? Nagalit ba yung mga taga-kabila? Hindi. So parang gustong makipagkasundo ni BBM sa China. Pero yung mga kaalyado ni BBM parang matitigas. Ewan ko. Tsaka ito pa, pansinin nyo, imbis na ayusin nila yung gusot po dyan sa pinag-aagawang teritoryo o kung ano man si Galot, gagawa pa sila ng bagay na mali na nga yung China, gusto pa nilang dugtungan pa ng isa pang pagkakamali. Kaya ba natin ng China? Hindi. Hanggat maaari po sana kung mas maganda, kung may matino pa silang pag-iisip, makipag-usap kayo sa China ng maayos, ng mahinahon kung ano ang dapat gawin. Hindi yung babanatan nyo ng mga AI na parang babanat din kayo. Kaya nyo ba China? Ang tatapang nyo, ang lalakas ninyo, ang iingay ninyo. Pero sa flood control issue, sa bilyong-bilyong pondong nawawala, trilyon na ang utang ng Pilipinas. 3.7 something. Hindi kayo umaangal sa mga nananakaw dito sa gobyerno. Sa China, kasi nga po kaalyado ng Duterte, kaya kayo ganyan. Pag-usapan ng maayos, di ba? Ito na, panoorin na ho natin ng sabay-sabay. Balitang Pinoy TV at si Sir Banat Bay. Here we go. China and the Philippines has no right to enclose the Spratly Islands, whether to enclose the Yari kayo. May desisyon eh. May desisyon po eh. Tingnan nyo. Ito binabasa na ni Marcoleta. Ayaw pa rin makinig ni Pangilinan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan. Baka naman pwede. Sir Banat Bay, ako na po na magsasabi dyan. Sa mga hindi pa po sa kanya kasi subscribe at like. Sa akin mga kapatid, kahit like lang. Pindot lang kayo ng like dyan. Napakasaya na ho namin yan para mas lalo pa tayong magpatuloy. Kasi mare-recommend tayo ni YouTube kapag ka nagla-like kayo dyan ng sige lang, panood, ugaliin nyo lang pagka manunod kayo, pindot lang po ng like. Makikisuyo lang po mga mahal natin. Mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52 sa alitan. Pag may nag-aaway, merong isang neutral na korte na nagdidesisyon kung paano magkakasundo ang dalawang bansa. Yan yung tinatawag na Permanent Court of Arbitration. Halimbawa, yung sa inyo, yung sa mga barangay ninyo. Di ba? Kapag walang kasundo, korte ang punta. So dahil nga sa nagtatalo tayo, nagpunta din tayo doon. At sabi nito, ang nag-provide daw nung 500,000 ay yung Permanent Court of Arbitration o yung Arbitral Tribunal. So we will have to clarify that. We would like to be clarified, Mr. President, as to the data. But having said that, assuming it... So ito, sabi niya, hindi ako sure Basta yun ang pero ika-clarify muna natin kasi hindi ako sure kung basta ika-clarify natin. So, dito pala makikita mo salita ka ng salita, hindi ka pa pala sigurado na tama yung data mo. Kasi remember, ang malinaw na pinupunto ni Marcoleta dito ay yung data. Tama ba yung hawak nating data? Meron ba tayong data? Para pag nakipaglaban tayo, tama yung data natin. Dito, hindi makasagot ng diretso si Pangilinan. Kaya nga sabi niya, hindi, ang importante ito. 345,000 square kilometers. That is still double, pretty much, or almost more than, or close to double, our land mass. In other words, it is a huge amount of exclusive economic zone being claimed by China. That we have sovereign rights over our territorial sea, as well as we have exclusive rights over our exclusive economic zone, which includes, as the gentleman has mentioned, at least from his data, 360,000 plus square kilometers. So dito, mukhang makukuha mo na yung pinupunto ni Marcoleta dito. Hindi niya kini-question yung ruling. Naniniwala siya, tama yung ruling. Walang problema, okay yan. Panalo tayo dyan, atin yan. Ang tanong, dun ba sa ruling, nakasulat ba dun, alin yung simula noong tinatawag nating EEZ? Saan ba ito? Paano? Anong linya ito? Kasi napaka-importante, di ba, na sinasabi ng mga ruling na yan. Tandaan natin yung ruling po, ang sinasabi po dyan, mali yung 9-dash line. At ito ay tinatamaan yung EEZ natin. Okay? Yan po yung ruling. Ang tanong, asan doon yun?
Yun yung pinupunto ni Marcoleta. Saan ho? Hindi lang basta pwedeng, hindi, panalo tayo dyan. Basta panalo tayo. Ano, asan yung kiklaim natin? Panalo tayo dyan. Yun na importante dyan, panalo tayo. Diba? Ang desisyon nito, final to at binding. Ha? Ayon yan sa international law, yung UNCLOS. Okay? Ang paliwanag dyan, sinasabi, walang legal na basihan ang sinasabi ng China na historical rights. Kasi ang yun ang dahilan ng China eh. Historical rights daw nila ang halos buong West Philippine Sea. Okay? So, ang sabi naman natin, hindi. Tinatamaan na kami dyan. Diba? Para bagang ganito, sa halimbawa, may bakanting lupa sa barangay. Ginamit mo dating pangtambakan. Pero hindi ibig sabihin sa'yo na yung lupa. So, ganun din yung 9-dash line. Yes, maybe you are passing through that line before, nung sa history, pero hindi ibig sabihin sa'yo yan. Wala kang titulo, wala kang ano dyan, wala kang rights. Okay? Yun ang ruling. So, importanteng maunawaan natin yan. O, tuloy. Mas malaki pa sa ating lupain. Kaya hindi maaari nating hayaan na lamang na aangkin. Kasama dyan yung mga mischief reef at saka yung shoal, Ayungin Shoal. Bahagi yan ng EEZ natin, yung exclusive economic zone. Ha? So sinasabi natin walang karapatan ang China magtayo doon ng kahit anong infrastructure na ano. But again, hindi yun ang punto ni Marcoleta. Okay? Unawain natin yung punto ni Marcoleta dito. At ng ibang bansa, lalo na ang China. Mr. President, I'm making this clarification because I would like to believe that the resolution is particularly related to our claim in the South China Sea, part of which is now being called the West Naririnig nyo sa background yung boses ni Pangilinan? Can you check? Alam mong walang alam eh. Alam mo yun? Alam mong walang alam yung mama. Philippine Sea. According to the National Security Council, our exclusive economic zone in relation to that is only 381,000 square kilometers. Buti si Marcoleta, meron siyang data. May copy siya, may hawak siya ng legit. Bakit yung nakikipag-argue sa kanya, si Kiko, can you check? Wala siyang... Wala. Ay, abang ko ba itong pili? Ano ba yung mga nakaupo sa atin? Para sa akin, hindi naman kasi talaga nanalo yan. Hindi na gusto ng taong bayan yan. Bakit nanalo yan? Ba't nagkaroon ng magic? No, ako sa akin lang ha, para sa akin, hindi po nanalo yan. Wala na pong may gusto sa mga dilawan. Hindi natin alam kung paano nangyaring nakapasok yang mga dilaw. Kayo ba gusto nyo ba yan? Yung mga taga-kabilangan, tinatakwil na yung mga dilawan eh. Ewan ko lang kung bakit naghihimuran sila ngayon. O, tuloy tayo. And that is the principal interest Tuloy-tuloy na natin. in relation to the sponsorship speech in connection with the resolution under consideration, Mr. President. I would like to correct that because the 500,000 does not exist, Mr. President. Because, as I will discuss later, in Magaliano versus Ermita, this is a jurisprudence that was penned. Tandaan ninyo, ito mga binabasa po ni Marcoleta, batas po ito ha. Hindi po siya nag-iimbento, hindi po siya kumukontra. Ito po'y mga desisyon sa Pilipinas. Korte natin nagsasabi nito na si Pangilinan, nagmumukhang tanga kasi hindi niya alam kung saan niya nakukuha yung mga data niya. Tingnan niyo kung paano nagiging mukhang tanga dito si Pangilinan ha. In relation to the conflicting maritime area in Republic Act 3046 and Republic Act 9522. Our Supreme Court had the opportunity, Mr. President, of adjudicating that our total exclusive economic zone, not only in the West Philippine Sea but in the other rest of the world, is only 382,669. This is already in the jurisprudence, Mr. President. Thank you for that, Mr. President. We are currently securing the information that was relayed to us by Justice Carpio, and therefore. Yun lang. Ngayon ka pala magre-research. Gusto mong magpasa ng resolusyon nang hindi mo alam kung saan galing at wala kang masasabi nating backup na kung saan ba nanggagaling yung mga sinasabi mo. Patay tayo dyan. Or assuming for the sake of argument that it is 345,000 square kilometers, it does not remove the fact that that is a huge amount of our economic zone that is being aggressively taken over by China. The only reason, Mr. President, that I'm trying to specify the exact area of our exclusive economic zone
because the next question is, would the honorable senator agree that in law, a claim to land or waters must be defined by metes and bounds? Mr. President, Naintindihan niyo yun? Yung claim daw ay dapat naka-define. Ano yung kiklaim natin? Kailangan meron tayong data. Hindi basta-basta we can claim, panalo na tayo. Okay na yun. Ano ba dun? Kasi wala nga po doon sa desisyon. we, with the indulgence of the good senator, we already have an arbitrary ruling in our favor. So the metes and bounds is no longer debatable. The arbitral ruling has awarded the Philippines and recognized our claim vis-a-vis China. It has rejected China's 9-line, 10-line, 9-line claim and has upheld the Philippines' position that what China is doing within the exclusive economic zone of the Philippines is illegal. And therefore, the debate as to whether there are metes and bounds is moot. We can debate until kingdom come, but that So sinasabi niya wala na daw saysay yung sukat o yung boundaries kung saan yun. Di ba? Ito, sagot ni Marcoleta. will not change the arbitral ruling in our favor, Mr. President. That is not entirely correct, Mr. Yun, hindi tama yun. Bakit? President, and I beg to disagree. The reason why I'm asking the gentleman for the metes and bounds to our claim on our maritime rights is because until today, I would like to believe that there has not been any specific computation or coordinates of the West Philippine Sea. I'd like to ask if is the limit. Ito kasi yung sinasabi ni ni Marcoleta. Until now, wala naman tayong mapa na asan ba yung West Philippine Sea. Hindi alam niyo kung bakit. Para ikaw magkaroon ng claim sa pangkaragatan, which is the international waters, it has to be acknowledged by different countries. At this moment, hindi pag tumingin kayo ng mapa sa ibang bansa, tayo lang ang naglagay ng West Philippine Sea dyan. Sa ibang bansa, South China Sea pa rin ang tawag dyan. Nagigets nyo? Tayo lang ang meron na West Philippine Sea. Yan yung sinasabi na ni Marcoleta noon pa. Kaya nga dapat, i-define natin, asan ba yung West Philippine Sea? Mula saan ba yon? So that when we claim it, sasabihin natin mula dito hanggang dito, yan ang West Philippine Sea. Yan yung kanina niya pang pinagpipilitan na ito sinasabi namang isa ni Pangilinan, wala nang kwenta yan. Basta nag-decide na atin yan. Para kang ganito nagdesisyon ng korte. Eto sa inyo itong lugar na ito. Isang ay sinabi rin ng korte na kunwari itong si pangalanan natin. Halimbawa itong si Chinita. Diba? Kunwari si Chinita. Kiniklaim niya yung amin yan. Yung nakikita mo amin yan. At sabi natin, hindi, amin yan. Sabi naman ni basta ano bang magandang pangalan, si Maria Palad. Sabi niya, hindi, atin yan. Tapos tumakbo sila sa korte. Ang sabi ng korte, sandali lang. Hindi sa inyo yan. Sabi niya doon kay Chinita. Sabi niya, hindi sa inyo yan. Sa Pilipinas, yung EEC sa Pilipinas yun. Ito yung sa Pilipinas, sinasabi niya. Pero, wala siyang binigay na exact na sukat. Asan yung atin? Ang sinasabi naman ngayon ni Pangilinan, nang pumasok yung kaibigan, si Pangilinan ng pangalan, hindi na importante yung sukat. Basta kung ano yung matanaw ng mata mo, atin yan. Pumasok yung isang kaibigan na si Marcoleta. Hindi pa pwedeng ganun yun. Hindi porket may desisyon na yung korte, sasabihin na lang natin kung ano yung nakikita ng mata mo, atin yan. Kailangan magkaroon tayo ng eksaktong, alam mo yung nilalagay, yung ganun. Di ba? Hindi kasi pwedeng alam mo yung sa mga subdivision, di ba? Asan yung lugar mo? Lot 9, Lot 10, block ganun, di ba? Kaya nga may ganun Alam mo yung parang semento, may nakasulat doon, Lot 9, block 10. Meron yung marka, ito ang sa inyo. Hindi mo pwedeng, hindi, basta dyan sa kanto. Sa atin yan, sa kanto. Ano yung sakop ng kanto na yon? Lagyan natin ng ganun. Yung iba ginagawa, pag meron ng ganun, nilalagyan na nila ng gate. Para alam mo na kung asan yung sayo. Yan yung sinasabi ni Marcoleta. Oo, nagdesisyon yung korte na atin yung part na yan. Pero asan dyan? Gawa natin lagyan natin ng ito, mula dito hanggang dito. Yun ang sinasabi ngayon ni Marcoleta. Of our exclusive economic zone is specifically the 200 nautical miles from our archipelagic baseline? Or is it provided under Administrative Order number 29, the westernmost boundary of the Calayan Island Group? Ang tanong niya dito ang basis ba natin ng WPS, yung West Philippine Sea, ay 200 nautical miles?
Yan ba ang basis natin? Ha? O yung Administrative Order number 29? O yung Presidential Decree 5096? O yung Republic Act 9522? O yung Republic Act 12064? Alam mo? Dito? Nga na si Pangilinan dito. Parang walang alam. Tingnan ninyo ha. as defined under Presidential Decree 5096? Or is it defined under Republic Act 9522 of 2009? Or Republic Act number 12064 of 2024? The question, Mr. President, is very significant because we would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea. Because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. So can we at least have an answer? Mr. President, hindi na natin kailangan ipagtanggol ang nasa atin. Napagpasahan na ng international... Tangin na talaga, oh. Alam mo, yung mga ganitong politiko, tong si Pangilinan, for optics lang yung gusto niya mangyari. Hindi na natin kailangan ipagtanggol dahil atin na yan. Oo nga, alam nga natin, atin na yan. Hindi naman kumukontra si Marcoleta dyan. Ang tanong, asan yung sukat na yon? Ano ba susundin natin? Ito nga yung tinatanong niya eh. Ano ba susundin natin? Yung sinasabi ninyo yung 200 nautical miles? Ano? Yung ba? O yung Administrative Order number 29? O yung PD 5096? O yung Republic Act 9522? O yung Republic Act 12064? Alin doon? Di ba? Ang sagot ito, hindi na importante yun. Ang importante atin yan. Ang importante meron ng desisyon dyan. Hindi pa pwedeng ganun. arbitral tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our favor. What we have to now defend and uphold is the ruling. Mr. President, I think the gentleman from Pampanga and Quezon City is looking at the arbitral award as it is. I'm not saying that, of course, we won the EEZ, but it is still incumbent for our country, Mr. President, to define our West Philippine Sea. Because until now, as we will discuss later with the indulgence of the gentleman, we need to look at the coordinates, Mr. President. Naririnig niyo, bumubulong-bulong na si Pangilinan doon sa likod. Natataranta na siya. Hindi naman problema sa'yo, you're not prepared. Wag, alam mo, warning ko na ito sa inyo mga senador. Wag si Marcoleta. Pag si Marcoleta nagtanong, alam niya sagot. Tinanong lang niya para malaman niya kung ikaw ba alam mo. Ganon si Marcoleta eh. Ang problema dito kay Pangilinan, walang alam. Basta ang alam niya, atin yan eh. Yan ang desisyon ng korte. Ang tinatanong ngayon ni Marcoleta dito, asan dyan? Sang eksakto? Kasi according to our laws, inisa-isa niya yan, magkakaiba yan. Alin dyan? Ang tama. Ano dyan? Diba? Yan yung sinasabi niya eh. I'm only asking whether the basis of the West Philippine Sea is the 200 nautical miles from the archipelagic baselines. Because as the defense establishment say it, Mr. President, it is the approximation of our exclusive economic zone. Our exclusive economic zone is 200 nautical miles from our archipelagic baseline. So, can we assume that, are we proceeding from there? Or are we defining the extent of our WPS from executive, our administrative order number 29, Presidential Decree 5096, Republic Act 9522, or Republic Act 12064? Kasi kailangan po natin ma-define muna, Mr. President. Totoo po na ang arbitral award, in-invalidate po yung 9 dash line.